Makakasama natin ngayon ang chairman ng Duterte Youth Party List at dating chairman din ng National Youth Commission, walang iba kundi si Ginoong Ronald Cardema. Chairman, good evening. Meron kayong hakbang na ginawa ngayong araw. Ano po yun, Chairman? Tayo po sa Duterte Youth Party List ay nagpunta sa Kongreso, sa House of Representatives para po mag-file ng impeachment complaint, kauna-una ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit po? Dahil po inalaw niya ng isang Pilipino, Rodrigo Duterte, ay ibigay sa kamay ng mga dayuhan. So nandun po, very clear po yung ating final. Culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Gawa lang po nun. Bakit po? Nakasaad sa Konstitusyon, ang sovereignty o soberanya ng bansa ay nasa taong bayan. Hindi sa teritoryo, kasi ang teritoryo nag-iiba-iba, lumalaki, lumiliit, may dispute minsan. Nasa taong bayan ang soberanya. Kaya nung March 11, nung surrender ng gobyerno ni Bongbong Marcos, si Rodrigo Duterte sa mga dayuhan, sinurrender rin po nila ang soberanya ng bansa. Yan po ang ating fina-file. Kaya lang po, kanina po, matagal tayo doon, ayaw i-accept ng Office of the Secretary General ng House of Representatives. Ang sinasabi nila, ang kailangan lang daw mag-accept, ay pwede mag-accept ay si SecGen mismo. Ang sinasabi namin, nakalagay sa rules, it is the Office of the Secretary General who will accept it, not the Secretary General himself. Yun po, ayaw po talaga nilang i-accept. Pero at least po na-erase po natin at next week po, babalikan po natin yung Office of the Secretary General hanggang ma-file po natin yun formally. Sir, ano sa tingin nyo yung nangyayari na kahit simpleng ceremonial process, hindi po ino-honor ng House of Representatives based po sa inyong sinabi ngayon? Alam nyo, bilang dating head of agency ng isang ahensya sa gobyerno, pag ikaw magpapareceive, ministerial duty lang mag-receive. Tatatakan mo lang received. Ganun lang sa lahat ng opisina ng gobyerno. Hindi naman pwedeng lahat ng boss nandun lagi, di ba? So dapat po in-accept yun. At ipipilit natin i-accept nila yun next week po. Si Admar po may katanungan, partner. Opo. Si Chairman Ronald. Opo, at sa nakikita nyo po, Boss Admar. Chairman, magandang gabi. Sa nakikita nyo po dito sa isusulong ninyo, sakalin mang mapormal na maisapinal yan, at ano po ang inyong inaasahan considering malapit na rin na halimbawa magbabago na rin yung... Hindi namin makuha yung feedback ni partner Admar. Pero sir, sa mga umaasa na magkakaroon ng hustisya sa ilalim ng Marcos Jr. administration, ang Duterte Youth Party List po ay pasok po sa kahit anong survey. Ano po ang commitment ng Duterte Youth pagdating po sa 20th Congress? Alam nyo, ang Duterte Youth Party List, kaya kami nandyan para maging boses ng taong bayan. Hindi namin trabaho mamigay ng ayuda dahil hindi naman social welfare officer ang mga congressman. Hindi namin trabaho maging engineer at mag-identify ng project. Ang trabaho namin maging boses ng taong bayan at gumawa ng batas para sa taong bayan. Yan po si Duterte Youth Party List Chairman, dating NYC Chair Ron. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Una na sa lahat, ialay natin ang pasasalamat sa Diyos para sa araw na ito. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat na nasa ilalim ng ulan, gutom, walang ayuda, hindi pumasok sa trabaho. Ngunit ibinigay ninyo ang panahon para sa aming lahat ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo. Ang susunod na pagpapasalamat ay sa PDP dahil binigyan nila ako ng pagkakataon sa rally nila ngayon. Maraming salamat sa inyo. Ang sunod na pagpapasalamat ay mula kay Pangulong Rodrigo Duterte sa inyong pagmamahal,
sa inyong patuloy na suporta at pagdarasal na siya ay maibalik dito sa ating bayan. Maraming salamat. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin sa patuloy ninyo na suporta sa akin at sa aking mga kasamahan sa opisina ng Pangalawang Pangulo. Maraming salamat. At ang huling pagpapasalamat ay mula sa akin. Dako kaayo ang amuang utang nga kabubuton kaninyong tanan sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa atuang nasod. Daghan salamat. Ang pwesto na kinatatayuan ko ay hindi para sa akin. Ito ay para sa Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tinawag ako ng tadhana dahil kinidnap ang tatay nating lahat. Sa pagkakataong ito, nakatayo ako sa entablado at humaharap sa inyo, hindi bilang kandidato. Ako si Inday Sara, isang botanteng nagmamahal sa ating bayan at natatakot para sa ating kinabukasan. Mga kaigsuunan ko, iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko kayong mga Pilipino. I love you too. This election will decide the future of our country. Ang boto ninyo ang magbibigay katiyakan kung maituloy ang pagbabago o tuloy-tuloy na lang tayo sa kapahamakan. Filipinos deserve better. Nagpapasalamat ako dahil nandito pa rin kayo at nakikinig sa akin sa kabila ng kaliwat kanan na paninira nila. In the past months, my name and my family's name have been dragged through the mud. I have repeatedly said it before, and I will say it again now. I am not the problem of this country. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino. Lalo nang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen, mga walang trabaho, mga naghihirap, o maging ang mga nagugutom. What we are witnessing is a systematic demolition job against political opponents that once dared to put the country first, even if it meant going against the most powerful interests in our homeland. Sa kasamaang palad,
iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa ring tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. At nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo. At dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit, higit pa sa mga kabiguang ito ay isang mas malalim na pambabastos at panghiinsulto sa ating mga Pilipino. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan ito noong panahon ng pandemya. Ngunit, kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Again, Filipinos deserve better. We must return to long-term, concrete programs, not short-term dole-outs that are being abused by those in power. Ang kailangan ng Pilipino ay isang mabisang food security program. Isang programa na tutugon sa problemang pinakamalapit sa bituka, ang gutom. Ang kailangan ng Pilipino ay isang modernong hybrid education system na nakasandal sa pagtuturo ng disiplina at pagmamahal sa bayan. Ang kailangan ng Pilipino ay isang tunay na universal healthcare system na tutugon araw-araw sa lahat ng health centers at hospitals at hindi lamang sa mga supporters ng politiko. Ang kailangan ng Pilipino ay matibay na infrastruktura. Let us build into the future. Ang kailangan ng Pilipino ay oportunidad sa hanap buhay at trabaho dito sa loob ng ating bayan. Masakit sa kalooban nating lahat ang kalagayan ng maraming nating OFWs na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, ang kailangan ng Pilipino ay peace and order. Kailangan nating ganap na puksain ang kriminalidad, illegal na droga, terorismo, at insurgency sa pamamagitan ng makatotohanang non-partisan Philippine National Police.
na suportado ng ating sandatahang lakas. Kinahanglan undangon nato ang batasan sa pagpili sa mga kandidato nga gikan sa political dynasty. Kining mga sikat nga apelido nga magsayaw-sayaw ra og magkanta sa atubangan. Igo ra magpakatok. Undangon ang mga party list na gipanag-iya sa mga dato. Undangon ang mali na pagpili sa atong mga opisyales. Undangon ang budol o pagpamakak. Kailangan natin mag-vote straight sa mga taong magtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Idiretso natin ang boto. Number 38, Rodante Marcoleta. Number 10, Jimmy Bondoc. Number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez. Number 22, Bato de la Rosa. Number 28, Bongo. Number 53, Apollo Kibuloy. Number 34, Raul Lambino. Number 30, J.V. Hinlo. Number 58, Philip Ipe Salvador. At number 42, Doc Marites Mata. Alam ko, hindi kayo matutuwa. Pero iboboto ko si Amy Marcos. Siya ang naglakas loob na buksan ang investigasyon sa pagdukot ng pamahalaan ng isang Pilipino dito sa bayan para ihatid sa mga dayuhan. Iboboto ko rin si Camille Villar dahil sa kanyang karanasan bilang mambabatas sa House of Representatives na makakatulong sa isang tunay na pagbabago sa Senado. Hindi ako mapapagod na sabihin ito. We Filipinos deserve better. Tunay na kapayapaan at kaunlaran na hindi lamang para sa iilang politiko at mayayaman. Kaya sa May 12, kailangan natin maging mapagmatyag. May mga ulat at bulong-bulungan na may mga kumikilos na sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mga babala na maaaring nagsisimula na ang malawakang dayaan sa halalan ng alyansa. Ang binuong alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa ng isang administrasyong walang kakayahan, mga elitistang liberal, at mga tinaguriang makabayan na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Isang alyansa na handang ibalik tayo sa kadiliman ng narco-politics, sa bangungot ng Typhoon Yolanda, kung saan ang mga Pilipino ay iniwan sa ulan, sa gutom, at sa kawalang malasakit. Ito ang alyansang muli nais nating alipinin gamit ang kahirapan, kasinungalingan, at kapangyarihan. Sa May 12, bumoto tayo ng may buong dangal. Bumoto tayo ng may tapang. Let us show the world that no amount of vote buying or cheating can suppress the fury burning in our hearts. Time and again, you have heard me say, God save
save the Philippines. Ngayong Lunes, bumoto tayo ng diretso. And let us all save the Philippines. Ako si Inday Sara Duterte, isang botante. Syukran. Itataas na po. Abogado din. Abogado na walang kinakatakutan. Maliban sa Panginoon. Panginoon Diyos. Ito po ang magtutuloy sa naiwan ng ating mahal na Senadora Miriam Defensor Santiago, ang nag-iisa, Attorney Rodante Marcoleta! Ako si Sara Duterte. Iisa lang ang Rodante Marcoleta sa Senado. Hindi natitinag at laging nasa panig ng tama. Marcoleta, may prinsipyo, may integridad, may paninindigan. Kaya ngayong darating na halalan, iboto natin ang number 38 sa balota. Rodante Marcoleta sa Senado. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Nalalaban para sa bayan, si Marcoleta ay walang minuurungan. Kapag binasa po ninyo ang dyaryo kaninang umaga, ang sinasabi po ay bumaba na raw po ang presyo ng mga bilihin. Naramdaman po ba ninyo? Naniniwala po ba kayo? Kasi po, talagang walang pagbabago ang pagtaas ng bilihin ngayon. Lalong-lalo na po ang pagkain. Ang kinikita po ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung pangkaraniwang manggagawa, hindi na talaga maabot yung presyo ng bilihin. Kaya ngayon po, ang sinasabi ng mga surveys, 27% po ng ating mga mamamayan ang nakararamdam na po ng gutom. Totoo po yan. Napakataas na porsyento po yan. Halos 38 million na Pilipino ang apektado na nakakaramdam po ng gutom. Mabigat po yan. Wala ni isa mang padre de pamilya ang papayag na makita ang kanyang pamilya na gustong kumain, ngunit wala siyang makain. Ngunit, ang ating pamahalaan ay parang hindi niya pinapansin ang problemang ito. Ang katotohanan po, wala silang ginagawa para sa ganun ay ma-resolve ba natin ang problemang ito. Ang ginagawa po nila ay binibigyan po kayo ng ayuda. Marami pong ayuda yan. May AX, may AKAP, may TUPAD, may MAIP, at kung ano-ano pa. Ang halaga po niyan ay halos kulang-kulang sa 2 bilyong piso. Ngunit, ang dapat na nabibigyan po diyan hindi bababa sa bilang na 27 million na mahihirap na Pilipino. Hindi po ganun ang nangyayari. Sino po sa inyo ngayon, sa karamihan natin ngayon, ang nakatatanggap na regular ng ayuda? Sino po? Ang ayuda ngayon, ang pinakamabisang forma ng korupsyon. Hindi po napupunta sa halos 27 million na mahirap na Pilipino. Napupunta po sa bulsa ng ilan. Kaya po ang sinasabi ko, dahil nga pati nga presyo ng kuryente. Mura ba ang presyo ng kuryente ngayon? Ang sinasabi ko po sa mga kasama ko ngayon, kung kami po ay mapupunta lahat sa Senado, iisa lang po ang gagawin namin. Ito yung kauna-unahan. Ang sabi ko po sa kanila, at alam ko naman pumayag silang lahat, lahat po ng kumukonsumo na pamilya na 2,000 pababa, ililibre na po natin yon. Bakit po? Kapag ginawa natin yan, ang mabibiyaya ang 27 million Pilipinos. Walang korupsyon sapagkat dire-diretsong pupunta sa inyo. Walang makakapagpasikat, walang magpapapugi. Akala mo sa kanila galing
yung perang pinamimigay sa inyo. Hindi po totoo yun. Yun po ang gagawin natin. Madali po yun eh. Sa batas kasi ngayon, ang inililibre lang ay yung gumagasta ng 200 pesos. O isang araw lang na kuryente yun, tapos na. Paano yung ibang araw? Hindi 200 pesos, dapat 2,000 pesos para mabiyayaan ang 27 million na mahirap na Pilipino. Ganon dapat ang iniisip natin. Hindi kung ano-anong ayuda na. Sa kanilang nanggagaling yun. Sa kanilang napupunta yun. Ngayon po ay gusto ko kayong pasalamatan. Sa kahuli-huli ang pagkakataon na nagkati po ng PDP laban. Hanggang ngayon, nandito pa po kayo. Hindi nyo kami iniwanan. Hindi kayo bumitaw. Ito po ang kailangan natin, ipagsigawan natin sa kanilang lahat. Hindi na kayo dapat magpabudol. Bakit? Yung konting ayuda ba na ibibigay sa inyo, masisilaw na kayo? Yun na ba ang katapat ng serbisyong hinahanap ng Pilipino? Yun ba yung sagot para ibangon ang kahirapan ng isang pamilyang Pilipino? Hindi po sagot yan. Salamat po. Huwag kayong pabibili, huwag kayong palilin lang. Natatakot na po kinakabahan na po silang lahat ngayon. Nagtatago na lang sila sa survey. Dalawa lang daw po ang mananalo o maring tatlo sa PDP laban. Hindi po totoo yan. Nagtatago sila ron, kinakabahan sila. Pinipilit nilang ibaba kami lahat sa survey. Naniniwala ba kayo sa survey? Huwag kayong pabubudol. Ang ating bansa, ang isipin ninyo, ang kinabukasan ng ating bansa, ang katarungan, wala na pong rule of law, wala nang due process. Tingnan po ninyo yung ginawa nila. Tatanggalin nila ang Vice President. Walang kasalanan ng Vice President. Hindi na nila pababalikin ng Pangulong Duterte kung sila lang ang masusunod. Papayag ba kayong lahat? Walang papayag niyan. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik. Salamat sa sambayan ng Pilipino na kumikilala sa katwiran, kumikilala sa katotohanan at katarungan. Dante Marcoleta, 38, kalibre 38. Pagbababarilin po natin ang mga problema ng ating bansa. Maraming salamat.